Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos at magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at mga panauhin sa iba't ibang panig ng daigdig. Anumang oras po kami ngayon ay nakararating sa inyo at salamat na muli sa Panginoon. Mayroon tayong isang mabuting pagkakataon upang sa gabing ito ay atin pong maipagpatuloy ang ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Muli po kaming nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan po ninyo kami sa mga susunod na oras. Ngayon po ay araw po ng Huwebes dito sa atin sa Pilipinas. Ito na po ang ating ikasyam na araw ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo po ay hanggang sa susunod na linggo, hanggang sa susunod na Huwebes na lamang po itong ating pag-aaral. Meron po tayo bukas ulit. At pagkatapos po ay Lunes. Kaya kami po ay nag-aanyaya, sana po ay mapagtiyagaan niyo po na matapos ang pakikinig ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesus. Wala naman po kayong anumang commitment sa amin kung sakasakali man nasa sa inyo po ang pagpapasya sa lahat ng mga bagay na inyong mga mapapakinggan. Ang sa amin po ay mai-offer namin sa inyo na marinig ninyo ang aming mga pananampalataya na pinag-aaralan po natin mula directly sa mga katwirang nakasulat sa banal na kasulatan. At sana po ay marapati ninyo na mapakinggan ang kabuuan po ng doktrinang atin pong isinasagawa. Salamat po sa inyong lahat sa pagpapaunlak ninyo, mga kababayan, mga kapwa-tao namin sa iba't ibang panig ng daigdig. Anumang lingwahe po ninyo kami ngayon napapakinggan. At narito na po ang pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng kapatid na Eli Soriano. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Anumang oras kami makarating sa inyo ngayong oras na ito. Umpisahan na natin, mga kapatid, saan tayo mag-uumpisa sa paggawa ng mabuti? Pakinggan nyo ho. May babasahin kaming talata sa Gis 24 ng Ebreo hanggang 25. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Titigil muna po tayo. Ang ginamit na salita, mangagtinginan. Sa Griego po, ang salita sa Bibliang orihinal na Grego ay katanoeo. Katanoeo. Di ko alam kung tama ang pagkakapronounce ko, pero yun po ay isang salitang ang kahulugan ay to observe fully. Tinitingnan mong mabuti. Isinalin sa Tagalog na mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-ibig at mabubuting gawa. Magtitinginan tayo. Ayun. Alam nyo, ang mundo ngayon walang pakialam sa kapwa eh. Nung araw maliit ako, yung kapitbahay namin kahit na 1 kilometro layo, kilala namin. Maliit ako. Yung lahat ng dinadaanan ko na papunta sa school. Kasi ang school namin, 2 kilometro layo, naglalakad kami nung kapatid ko na bunso, si kapatid na Beth, na nanay ni kapatid na Daniel. Naglalakad kami 2 kilometrong mahigit. Kilala namin yung mga kapitbahay, yung malalayo, no? Yun ang mga tao na maaaring makatulong sa'yo o matulungan mo. Ganun po ang buhay nung araw eh. Ngayon, nakatira sa isang kondominium, ano pa pakialam ko sa'yo dyan? Magkapit kwarto lang, wala silang pakialam. Sa iglesyang katotohanan, may obligasyon po tayo, mga kababayan. Yung salitang katanoeo, ang ibig sabihin po ron ay tingnang mabuti. May utos pala sa iglesia, mga kapatid, na ang magkakapatid, titingnan mo ang isa't isa. Para maudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ulitin mo, kapatid na Daniel, saka natin ituloy. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa
at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ayon. Kaya pala utos na magkatipon. Kaya sa iglesia may pagkakatipon mga kapatid. Hindi kagaya sa Katoliko na kung gusto mo sumimba, sa isang taon hindi ka sumisimba, simba kapag birthday mo, doon ka lang sisimba. O kaya magsisimba ka lang pagka may special na okasyon, o may bago kang damit, o kaya may pera ka, doon ka lang magsisimba. Sa iglesia naman ng Diyos na haligit suhay, kailangan pag sasamba ka, kailangan meron kang pera. Maghahain ka. Kung wala kang pera, parang dinidiscourage ka ng pumunta. Kailangan tuwing dadalo kayo, may pera kayo. Meron kayong panghain. Merong ganon. Hindi po naman ganon ang aral sa Biblia. Hindi naman ang sentro ng pakikipagkatipon o pagdalo sa pagkakatipon. Kagaya ngayon, nagkakatipon tayo, no? Hindi naman ang sentro niyan abulo yan Hindi yan ang sentro. Ang sentro ng pagkakatipon para magkita-kita ang magkakapatid. Magkatinginan, magkabalitaan, malaman kung mayroong nangangailangan, mayroong may sakit, o mayroong may problema. Mangagtinginan tayo upang tayo'y maudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Ano ang sentro? Kundi mangag-aralan sa isa't isa, ang sentro yung aral. Kaya nagkakatipon para maaralan ng isa't isa, tumingin ng isa't isa sa isa, kagaya nung minsan. Nandun ako sa Cavite, mga 1964. Doon ako sa Cavite. Doon sa Bacoor, Cavite, ako dumadalo. 1964. Siguro hindi pa tao yung iba sa inyo. Bata ako noon, mga 17 anyos ako. Dumadalo ako. Nakakaapat na akong linggo ng pagdalo. Nakikita ko yung kapatid, yun din ang suot niya. Sabi ko, kapatid, ano yan? Yan ba uniforme nyo? Sabi ko. Sabi, hindi kapatid. Akala ko uniforme kasi yun ang lagi ko nakikita. Yung pala mahirap yung kapatid, taga-Binakayan. Kaya pala, yun lagi niyang suot. Nung sumunod na linggo, nagdala ako ng ibang polo. Nung sumunod na linggo, iba na suot niya. Kaya pala lang gaging ganon, wala pala siya talagang damit. Alam mo, pagka nakita mong ganon, mauudyo kang gumawa ng kabutihan. Pag tinitingnan mo yung kapatid, merong kapatid nung araw sa Tundo, sa Gagalangin, ang suot niya nakita ko. Nung araw kasi na yun, may restaurant ako noon Kumikita ako noon. Hindi pa po ako ministro noon. Kapatid pa lang ako sa iglesia. Ayan. Meron ako restaurant. Ayan, bata pa nanay ko noon Siguro ang sinanay niyan, mga mahigit lang 50 o 60. Hindi ko na matandaan. Pero bata pa si nanay ko, itim pa lahat ang buhok niya Noon may restaurant ako. Nakita ko yung kapatid sa Gagalangin Tundo, dumadalo ako ron. Ang tsinelas niya parehong kanan. Magkaiba kulay. O merong mga kapatid na mahihirap Nakita ko. Naawa ako. Binili ko ng tsinelas na bago. No. Yun ang ibig sabihin ng aral ng Diyos sa magkakapatid. Kaya inutusang magkatipon. Ang sabi po ay mangagtinginan kayo para tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. You have to be concerned. Magkaroon ka ng magkaroon ka ng pag-aalaga, pag-aalala sa kapatid. Kasi ang iglesia po totoo, hindi naman iglesia na parang magkikita-kita sa simbahan, hindi man lang magkabatian o walang ganon. Kahit na hindi nga magbatian, pwede naman Pero mag-observe ka,
Baka merong kapatid na nangangailangan. Ganyan po ang paggawa ng mabuti. Magtinginan kayo upang maudyok tayo sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Bakit? Ganyan din naman yung sinasabi sa Mateo na sinabi ng Panginoong Kristo, watch and pray that you enter not into temptation. Basahin natin. 26:41. Kayo'y magagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, datapwat mahina ang laman. Ito po, isa na namang kaso ng maling paggamit ng salitang Tagalog sa tinranslate. Ang nakalagay po sa English dyan at saka sa Greek, watch. Ang watch, tingnan, tumingin, magbantay. No? Dyan, ang sabi sa English, watch and pray. Hindi naman sinabing magpuyat ka. No? Nang i-translate sa Tagalog, kayo'y magpuyat at magsipanalangin. Kahit di ka naman magpuyat, pwede ka naman tumingin. No? Hindi naman ang dapat na translation magpuyat. Paano kang magpupuyat kung tulog na lahat ng tao, pupuyat ka? Sino pababantayan mo nun? No? Yung salitarya na itinranslate ng mga nag-translate ng Biblia sa Tagalog na magpuyat should have been translated magmasid. No? Tumingin. Gaya rin naman nung nasa Ebreo na para wag kang mapasok sa tukso, titignan mo, baka itong dumadating tukso. Baka itong nag-aanyaya sa yung babae, pakisamahan mo naman ako ron, wala akong kasama. Iiwan mo yung pamilya mo, sasamahan mo yung babae, pok-pok pala. Magmasid ka, baka mahulog ka sa tukso. Para makilala mong may masamang dumarating, wag kang malagay sa tukso, magmamasid ka, titignan mo kung ano mga gagawin mo, saan ka pupunta, titignan mo. Baka meron diyang lasingan ng pupuntahan mo, kaya mga pagnanakaw o criminal acts o session ng mga durugista, titingin ka para iiwas ka na pag masama. Ganon din naman ang kahulugan ng titingnan mo naman ang mga kapatid pagka nagkakatipon para naman makagawa ka ng mabuti. Tayo'y magtinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Doon po nang gagaling yung ideya na inutusan ng Diyos ang magkakapatid na magkakatipon. Kaya, isa pong aral ito na susundin natin sa iglesia. Magkakatipon tayo. Obligasyon po natin yan. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ang unang dahilan para magkita-kita ang magkakapatid at yung ating concern o malasakit o paglingap sa kapatid, magawa natin para tayo maudyukan sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Pagkatapos, sa pagkakatipon, ang sabi ay mangag-aralan sa isa't isa. Napakahalaga nito Alam niyo mga kapatid, kung Kristiyano ka, dapat meron ka maintenance ng pagiging Kristiyano. Ang maintenance natin, yung lagi tayong naaaralan, parang isang araw-araw na sasakyang ginagamit, may maintenance yan Nag-change oil para tumagal ang makina. Tinitignan yung baterya niyan, yung tubig ng baterya. Ang sasakyan, mayroon pong maintenance. Ang pagiging Kristiyano, may maintenance din. Ang maintenance natin, yung pagtitinginan natin, pagmamahalang magkakapatid, at yung pag-aaralan. Yun po ang kabuuan ng aral na mag-uudyok sa atin sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Doon magpapasimula ang ating pagiging mapagmahal sa kapatid at sa paggawa natin ng mabuti at sa ating pagpapatuloy na maaralan para meron tayong giya o gabay sa araw-araw na pamumuhay. Sa ibang iglesia po, ang intensyon ng pagkakatipon para kumulekta yung pastor Kaya pagka wala kang pang-abuloy,
Parang discouraged na eh. Eh, paano nga kung wala ka talagang pera? Wala kang pambili ng tsinelas eh. Eh, hindi ba nauunawaan naman ng Diyos yun na meron talagang mahirap na kapatid, walang magagawa, walang anuman? Hindi dahil doon, yung kapatid na yon eh hahamakin na natin. Kaya nga, inutosang makipagkatipon, pati yung mahirap na kapatid, para makita natin yung kahirapan niya at maudyukan tayong gumawa ng kabutihan sa kanya. Basahin natin ang Santiago 2:1. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan at maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Mo, masama palang tao yung ganun, ano? Na pag pumapasok ka sa sinagoga, sabi ni Santiago sa mga Hudyo noon, baka may pumasok na isang merong magandang kasuotan, may sing-sing pa, kumpleto alahas pa yung lalaki, no? Meron naman pumasok isang dukha na may damit na hamak. Hindi naman bawal eh. Sa iglesia ni Manalo, bawal yon na ang damit mo'y hamak. Basahin natin nga, Sis Luz, ang doktrinang wala sa Biblia ni Manalo. Opo, sige, lagay po natin ang mga pangunahing doktrina ng Biblia nila, sabi nila, sa pahina 135. Hindi angkop sa pagkakatipon na ang babae ay magsuot ng pantalon. Ang lalaki ay dapat ding magsuot ng maayos. Kung polo, ay dapat na iyong maayos ang tabas, huwag t-shirt. Kung magagawa pa nga nating formal, Amerikana o barong Tagalog ay lalo mabuti. Kung polo ka, dapat yung maayos ang tabas, huwag t-shirt. Di bawal palang pumasok sa kapilya nilang naka-t-shirt ka lang. Ang kailangan nga raw, kung magagawa, Amerikana o barong Tagalog. Tingnan ninyong aral yan. Mali sa Biblia yan eh. Si Santiago nga nagsasabi sa mga kapatid ng una eh, na kung may pumasok sa inyo, may magandang kasuotan, may singsing pangginto, pinaupo nyo sa magandang lugar. Tapos, may pumasok namang dukha na may damit na hamak. Maaari may butas pa kilikili no, no? Kaya tagpi-tagpi yung damit. Pero pinapasok din. Buti pa itong may masasamang isip na mga Hudyo eh. Pinapapasok yung may damit na hamak eh. Itong mga mababait daw na iglesia ni Manalo, hindi ka papasukin pag naka-t-shirt ka eh. Wala sa Biblia itinuturo eh. Bakit? Sa unang iglesia, pinahihintulutang pumasok ang may damit na hamak. Sa kanila, hindi pwede na naka-t-shirt ka. Kaya kung sinasabi ito, mga kapatid, hindi para mang-atake eh. Kaya kung sinasabi ito, para alam nyo, nasa Biblia ito. Ang komunidad ng mga Kristiyano nung araw, mayroon pong mga mahihirap. At anong klaseng kahirapan? Kahirapan kung masasabi mo below poverty line. Wala talaga siya. Walang wala. Merong ganung mga Kristiyano. Unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 22. Ano? Wala baga kayong mga bahay na inyong makakainan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Ayun. Nung mga taga-Korinto nagkatipon, nagdala sila ng mga pagkain. Tapos nagkainan sila. Merong nalasing, merong gutom. Nagsalita si Pablo sa kanila, wala baga kayong bahay na inyong makakainan at maiinuman? Niwawalang halaga baga ninyo ang iglesia ng Diyos? At hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Meron kasing miyembro, wala naman siyang kahit ano. Wala siyang nadala.
Gutom siya. Wala man lang nagpakain. Kaya kung kakain kayo, magkakainan kayo, sa bahay na lang kayo kumain. Eh bakit? Eh merong kapatid, wala naman, eh di tatakam-takam yun, di mo naman binigyan. Meron kasing mahirap talaga na kapatid. Walang anuman. Eh isip mo, kumakain ka ng sugpo, alimango, eh yung kapatid mo, walang kinakain, di mo binigyan. Kaya sabi ni Pablo, basahin natin yung merong gutom, merong uhaw, may iba naman lasing. Basahin natin ang 11:21. Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kani-kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba, at ang isa ay gutom, at ang iba'y lasing. Nagkanya-kanya sila. Walang diwa ng pagmamalasakit sa kapatid. Kanya-kanya. Bawat isa kumukuha ng kanyang sariling hapunan, nagpapauna sa iba. Ang isa'y gutom, ang iba'y lasing. Ang ibig sabihin, meron sumobra kaya nalasing. No? Kasi ito yung akala nila yung Santa Cena na itinuturo ng mga pastor ngayon. May nagdala siguro, kung marami siyang pera, maraming alak ang dinala, nalasing, inubos. Yun namang iba gutom. Meron walang anuman, sabi ni Pablo. Hinihiya ba ninyo ang mga wala ng anuman? Wala man lang siyang kahit ano, kahit tinapay, wala. Sabi ni Pablo, hindi ko kayo pinupuri. Sa bagay na ito, hindi ko kayo pinupuri. Mali ang ginagawa nyo, ang sabi ni Pablo. Kaya mga kapatid, sa iglesia, meron talagang wala. Kaya ang tinuturo ko sa inyo, mga kapatid, ganito. Kaya may pagkakatipon para magkita-kita tayo. Iba yung nagkikita-kita eh. Merong isang maligayang damdamin yung nagkakatipon eh. Meron joy sa puso, may ligaya sa puso. Basahin natin yung ikalawang Juan 1:12. Yamang may maraming mga bagay na isusulat sa inyo, ay hindi ko ibig isulat sa papel at tinta. Datapwat inaasahan kong pumarian sa inyo at makipag-usap ng mukhaan upang malubos ang inyong galak. Ito yung mga ngaral ng Diyos na si Juan. Gusto kong isulatan kayo ng maraming bagay, pero ayokong isulat sa papel at tinta. Gusto ko, pumarian ako sa inyo, makipag-usap sa inyo ng mukhaan upang malubos ang inyong galak, that our joy may be full. Sa Bisaya, sanglit adunay daghang mga butang nga igasulat kaninyo. Dili ako magsulat niini pinaagi sa papel ug sa tinta, kundili ginapaabot ko ang pag-anha kaninyo ug pagpakigsulti sa inatubangay aron ang inyong kalipay mamahingpit. Ayun. Yung salitang mamahingpit, perfect. Ang inyo ikang kagalakan ay maging sakdal. Yung sakdal na kagalakan, nararamdaman mo pagkakasama mo yung kapatid personal. Halimbawa, kung andyan ako, pag andyan ako sa apalit, lumilibot nga ako dyan eh. Umaalis ako sa stage eh. Pupunta ako rin sa mga kapatid. Kasi merong kaligayahang nararamdaman tayo pagka magkakasama. Ano? Para lang yung mga magkakaklase, may reunion. Parang nagbabalik yung mga dating pagmamahalan. Ganon sa iglesia. Kaya may utos po sa atin na pagkakatipon, mga kapatid. Tandaan nyo, ang unang punto, para magtinginan. At ang pinakamahalaga ay mag-aaralan. Ayan. Ngayon, iwan muna po natin sandali ang bagay na ito. Ang ating tuklasin, pagka nagkakatipon, anong gagawin natin? Sa Katoliko po kasi, pagka may misa, merong nasa labas, sisiga-sigarilyo ron. No? Sa Katoliko. Ibig kong sabihin, mga kapatid, ang pagkakatipon, merong palatuntunan yan eh. Tignan natin sa Biblia. Ang mga unang Kristiyano po, nagkakatipon. Basahin natin ang isang instansya ng pagkakatipon ng mga unang Kristiyano. Dito sa 27 ng Gawa. At ng unang araw ng sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay,
si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Sabi ni Lucas na ebanghelista, unang araw ay kanan sa linggo. Ang ibig sabihin ng linggo. Kasi unang araw ng sa linggo, linggo, tapos lusunod, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapitong araw yung Sabado eh. Ikapitong araw. Sa Biblia, yung Sabado, ikapitong araw. Kaya yung unang araw ng sa linggo, linggo yun. Nagkakatipon yung mga kapatid. Sabi ni Lucas, ng unang araw ng sa linggo nang kami nagkakapisan o nagkakatipon upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila. Nag-aakalang umalis sa kinabukasan, tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Ibig sabihin, mga kapatid, malaki ang bahagi ng pag-aaral sa pagkakatipon. Pagtunghay sa salita ng Diyos. Sa Katoliko po, hindi ako nang-aatake, inuulit ko, mga kapatid. Huwag nyo kayong magalit. Sabi nyo, inaatake ko. Hindi. Tinuturo ko po yung nasa Biblia ng pare na hindi tinuturo ng pare na ang pagkakatipon, ang malaking bahagi niyan, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya si Pablo nangaral, inabot pa ng hating gabi. Bakit? Kasi sa Katoliko, bawa, may misa. Nakita mo, yung pare, luluhod-luhod, kukumpas-kumpas, may pinapausukan, may pang-usok siya doon sa altar. Marami siyang ginagawa. Tapos may magbabasa ng Bible. No? Ang unang pagbasa, sasabihin. Ang unang pagbasa. Pababasahin. 2 sitas, babasahin 2 sitas. Yan, ang unang pagbasa. Kakanta ngayon yung choir. Salamat sa Diyos. Salamat. Tawi ka mong banal. Salamat po. Maganda, no? May kanta eh. Babasa naman yung susunod na babasa. Babasa na naman ang 2 sitas. Pagkabasa, salamat sa ikalawang pagbasa. Sasabihin. Tapos pag nabasa na, salamat sa Diyos. Salamat. Sa wika mong banal, salamat po. Binasa lang. Walang paliwanag. Mag-uumpisa na ngayon yung pare. Magkukwento na, magmimisa na. Wala kang narinig na aral ng Diyos eh. May binasa man 4 na sitas o talata ng Biblia, hindi naman pinaliwanag, di mo naintindihan. Sa iglesia pun totoo, hindi ganon. Ang malaking bahagi ng pagkakatipon, nakaukol sa pag-aaralan ng aral ng Diyos. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. Lalo na, kailangan natin yung aral, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Habang palapit ang araw ng pagwawakas, dapat lalo tayong mag-devote sa pag-aaral, sa pagkakatipon. Kaya ang mga unang Kristiyano po nagkakatipon sa intensyon na magkita-kita, matingnan kung mayroong dapat lingapin, matingnan kung mayroong dapat na matulungan, matingnan kung mayroong dapat na mapayuhan, at mag-aaralan sa isa't isa. Ngayon, alamin natin mga kapatid, ano-ano ang mga gagawin natin pagka nagkakatipon tayo? Basahin natin ang 14:26 ng unang Korinto. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nangagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Di ba nasa Biblia yan? Biblia ng Katoliko, Protestante, lahat ng Biblia nandun yan eh. Ang sabi, sa Cebuano, nan unsaman mga igsoon, sa magakatigom kamo, ang tagsa-tagsa kaninyo may alawiton.
may pagtulunan, may bugna, may sinultihan sa paghubad. Buhata ninyo ang tanan nga mga butang aron sa pagpalig-on. Ayan. Sa Kapampangan ng sabi, nanupin kapatad, ngening mititipon kong makapamisan, balang metong atinyang metong adalit, atinyang metong aturo, atinyang metong apamipakilala, atinyang metong ayaliwang amano, atinyang metong apamamye kabaldugan king amano, daptan ing sablang bage di kilking ikatibe. Ang liwanag no? May palatuntunan ng pagkakatipon. Hindi ko ano lang ang gusto nating gawin, hindi ganon. Pagka nagkakatipon kayo, bawat isa sa inyo, may isang awit. Kaya po tayo umaawit, mga kapatid, sa pagkakatipon. Dapat may awitan. Mari sabihin ng iba, ano yun? Ba't kailangan may awitan? No? Alam nyo, mga kapatid, ang awit, isa sa pinakamaligayang bagay sa buhay. Kaya yung mga singer, yung mayaman isa sa pinakamaligayang bagay sa buhay ang pag-awit. No? Mare, hindi nyo alam, mare, hindi tinuturo sa inyo. Ang pag-awit po, yan may dalang kaligayahan sa puso. Alam nyo, nung ginagawa ang mundo, yung planeta natin, wala pa tayo. Nung ginagawa ang mundo, yung mga anghel, nag-awitan. Baka di nyo alam, na ang awit matanda pa sa mundo. Nanghihinaya nga ako, hindi ko alam yung awit ng mga anghel nung ginagawa ang mundo. Basahin natin, 38:4 ng Job. Makinig kayo mga kababayan. May matututunan kayo rito. Hindi nyo narinig sa iba. Basahin natin. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nag-unat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Ayun. Sabi ng Diyos kay Job, kinakausap ng Diyos si Job para ipakita kay Job na wala siyang maraming alam pa. Sabi ng Diyos kay Job, saan ka nandun nung ilagay ko ang patibayan? When I laid the foundation of the earth. Ano? Ipahayag mo, meron ka bang unawa? Sabi niya kay Job. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon? Kaya ang mundo talaga hindi mo matututulan. May sukat itong mundo Nasa sukat ito, sabi ng salita ng Diyos, na lumikha sa mundo. Talaga ang mundo may sukat. Alam niyo kung bakit? Pagka tayo ay wala sa sukat, ay masama yun. Hindi tayo mabubuhay sa mundo. Sino naglagay ng mga sukat niyaon? Tapos, sabi niya, sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? Sinong naglagay ng batong panulok? Merong foundation stone. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga. Ang mga bituin po sa Biblia, mga kapatid, yan po, bituing umaawit, yan po anghel yan. Ang kahulugan po sa Biblia ng bituing pang-umaga o morning stars na umaawit, mga anghel po yan. Basahin natin ang Apokalipsis 1:20. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Ang mga anghel ay ang 7 bituin, sabi niya. Kaya ang kahulugan po ng bituin sa Biblia, mga kapatid, yan po'y mga anghel. Nung ginagawa ng Diyos ang lupa, ang planet Earth, sabi ng Diyos, umawit ang mga bituing pang-umaga na ang tawag ay mga sons of God o mga anak ng Diyos na naghihiyawan sa kagalakan. Mga anghel po yun. Ang tinatawag pong mga sons of God o children of God.
nung wala pang mundo, wala pang tao, yung mga anghel. Kaya pala nung hindi pa ginagawa ang tao, mundo pa lang ang ginagawa, umiiral na pala musika. No? Umawit na yung mga bituing pang umaga eh. Nilalalang pa lang ang daigdig, umawit na ang mga anghel. Kaya po yung pag-awit, isa yan sa mabubuting bagay na magagawa ng tao. Yung mga anghel, pinuri nila ang Diyos. Nung ginagawa ng Diyos ang mundo, umawit sila para sa Diyos bilang pagpupuri sa Diyos sa ginagawa niyang mundo na isang bagay na mabuti. Ganon din ang iglesia ng Diyos. Ang pagkakatipon ng magkakapatid, may utos na pagka kayo nagkakatipon, bawat isa sa inyo may isang awit. Isipin mo naman po kapatid, lahat naman inaawitan natin. Bandera, inaawitan mo. Jan, jan, jaran, jan, jan, jaran, jaran, jan. Ayun, di ba meron ganon, Inaawitan mo, nanay mo. Mama, I miss the days when you were here beside me. Mama. O, di ba? May awit ka para sa mama. Pagkatapos ng mama, meron na maawit para sa papa. Oh, my papa, to me he was so wonderful. Oh, my papa, to me he was so good. Ayan. Lumipas na yung araw ng buhay mo na ikaw ay anak. Naniningalang pugad ka na ngayon, ang tawag sa Tagalog. Ibig sabihin, kung ikaw ay babae, umaalembong ka na, o kaya pag lalaki ka naman, nanliligaw ka na. Aawit ka na naman. Diyan sa Pilipinas, tatapatan mo yung dalaga sa bintana, haharanahin mo. Ikaw lamang ang aking iibigin, magpakailanman. Tamo? May awit ka para sa tatay, may awit ka para sa nanay, may awit ka para sa bansa. Ano? Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino, di ba, no? Meron kang awit para sa ibong nakulong. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. O, nakulong yun, ano? Yung hindi pa nakukulong na ibon, may awit din doon. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Bakit? Kasi ang umpisa pala nun, may pumukol sa pipit sa sanga ng punong kahoy at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na makaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog. Ngunit parang taong bumigkas. Ayon, bumigkas yung pipit na tinamaan. Sabi niya, mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Baka yun. Kaya iisa lang ang iiyak, binatapat dalagang pipit yun. Kung may asawa na yun, meron ng anak, hindi lang isang pipit ang iiyak doon. Ano? Ibig ko sabihin, pati pipit may awit. Pati nga yung, mamang surbitero, tayo'y sumaya. Pati surbitero, meron. Meron nga isda inaawitan Dalagang bukid ang aming ula. Merong ganun no? Meron yung hopyang hindi mabili. Hopyang di mabili, may amag sa tabi. Merong ganon. No? Lahat inaawitan natin, mga kapatid. Ang isang magandang halimbawa na ipinakikita sa atin ng mga anghel nang nililikha ng Diyos ang lupa,
umawit sila para sa Diyos. No? Ang katunayang ang mga anghel, umaawit para sa Diyos. Basahin natin ang Apokalipsis. Ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 7, versikulo 11. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. At sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos, na nangagsasabi, siya nawa, pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos magpakailan-kailanman. Gaano karami ang anghel na mga ito? Gaano karami? Sabi ni Juan, narinig ko ang bilang nila, 10,000, tigsa 10,000, libo-libo. Kapatid na Daniel, pakibasa mo. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay 10,000, tigsa 10,000 at libo-libo. Napakaraming anghel, milyon. Ano ang ginagawa ng mga anghel pagka nandun sila, nagpupuri sila sa Diyos sa langit? Basahin natin. 5:8, Sis Luz. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Maliwanag na yung mga nasa langit, kagaya ng 24 na matatanda, yung 4 na nilalang na buhay, umaawit sa Diyos yun ang pagpuri eh. Ngayon, yung maraming mga anghel, nag-aawitan din yon mga kapatid. Umaawit sa Diyos yun. Basahin mo nga yung 15:1, Sis Luz, Palipsis. At nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagilagilalas, 7 anghel na may 7 salot, na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos. At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy, at yaong nangagtagumpay sa hayop, at sa kanyang larawan, at sa bilang ng kanyang pangalan, ay nangakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos, at ang awit ng kordero na sinasabi, mga dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa, o Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Yung mga nasa langit, umaawit yun sa Diyos eh. Mga anghel, mga 24 na matatanda, yung 4 na nilalang na buhay, umaawit lahat sa Diyos yun eh. Mga kapatid. No? Ngayon, ang punto ko, dito sa lupa, no? Ang anghel napunta na sa lupa eh. Umaawit pa rin eh. 2:7 ng Lucas. Pakinggan nyo. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupainding yaon na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda.
masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Di ba yan yung ginawa ng Katoliko tuloy na kante? Yung anghel na nagbalita dun sa mga pastor sa parang, binalita nung anghel na naipanganak na ang Kristo ang Panginoon. Biglang nakisama sa kanya yung isang malaking hukbo ng langit nang ipanganak si Kristo. Hukbo ng langit ng mga anghel, daming anghel noon, na nagpupuri sa Diyos, umaawit. Yun nga yung ginawa ng Katoliko eh. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Yan. Ito nyo ha. Nang lalangin ang mundo, umawit ang mga anghel. Nang ipanganak ang Panginoon Kristo, umawit ang mga anghel. Ang Diyos umaawit. Alam nyo ba yon mga kapatid? Ang Diyos mismo umaawit, yung Ama. Yung anak niya, si Kristo, umaawit din yon. Nasa Biblia. Basahin natin ang 2:11 ng Ebreo. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, "Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo." Sabi ng Panginoong Jesus, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan o ng iglesia, aawitin ko ang kapurihan mo. Kaya alam nyo yung pag-awit, isang mahalagang bahagi yan ng pagkakatipon, mga kapatid. Aawit tayo sa Diyos. Inaawitan mo yung nobya mo, inaawitan mo yung asawa mo. Siguro nga, pag inaawitan mo yung asawa mo, bigay hilig ka eh. No? Mahal. Meron ganun eh, no? Talagang mapapatid na halos ang hininga eh. Pag umawit yung mga, hindi ko maabot eh. Pero inaawit yon with gusto. Makinig kayo sa mga awit ng mga nagmamahal. Talagang may awit silang para sa kanilang minamahal. Alam nyo, lahat ng magagandang event sa kasaysayan ng sangkatauhan, nang lalangin ang lupa, umawit ang mga anghel. Nang ipanganak si Kristo, umawit ang mga anghel. Sa darating na paghuhukom, aawit ang mga anghel. Ngayon, sa pagkakatipo ng mga Kristiyano, isa sa mga aral po na dapat nating sundin, pagka kayo'y nagkakatipon ang bawat isa sa inyo, may isang awit. Sino aawitan natin? Si Santa Maria. Si Maria ba aawitan natin? Kasi, Dios te salve, Maria, llena eres de gracia. Si Maria inaawitan. Si San Roque inaawitan din ng Katoliko. O San Roqueng mahal na santo, kay ganda ng gawa mo, pagkaduke ay iniwan mo, nag-anyo kang peregrino. Yung si San Roque inaawitan ng Katoliko eh. Pero sa Biblia, inuutusan po tayong umawit pagkakatipon. Isang bahagi yon. Ang tanong natin, kanino tayo aawit? Sino aawitan natin? Colosas 3:16. Pakinggan nyo. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu
Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ayon, ang aawitan natin ng Diyos. Magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ang sabi sa Cebuano, papuya ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayud. Diha sa tanang kaalam nga magtinudloay ug magtinambagay kamo ang usa ug usa uban sa mga salmo, mga ambahan, mga alawiton nga espirituhanon, mga manag-ambahan kamo uban ang grasya sa inyong kasing-kasing ngadto sa Dios. Ang aawitan natin hindi si Maria, hindi si San Roque. Ang aawitan natin pag sumasamba tayo sa Diyos, ang Diyos, yun ang ating aawitan, ang Diyos. Yun ang ating papupurihan. 13:15 ng Ebreo. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Pupurihin natin ang Diyos, hindi si San Pedro, hindi si Santa Maria. Huwag kayong magagalit, di po ako nangaatake. Ang sabi sa Biblia, magsiawit tayo, purihin natin ang Diyos. Maghandog tayong palagi. No? Sa English, ang sabi kapatid na Daniel, By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is, the fruit of our lips, giving thanks to His name. Ayon, sa Kanya tayo aawit, sa Kanyang pangalan. Dadakilain ng Diyos sa pamamagitan ng awit. At ang sabi sa 92:1 ng awit ni David, pakinggan nyo. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. 3. Na may panugtog na may 10 kawad at may salteryo na may dakilang tunog na alpa. Meron pang musical instruments na ginagamit si David pag umaawit eh. Alam nyo ba ang nagagawa nung pag-awit? Ba kapatid? Pag nagkakatipon tayo, basahin natin sa mismong awit ni David, sa 32:7. Ikaw ay aking kublihang dako, iyong iingatan ako sa kabagabagan, iyong kukulungin ako sa palibot ng mga awit ng kaligtasan. Yung palang awit, awit ng kaligtasan pala yun. Mga kababayan, meron palang pagliligtas ang Diyos na ginagawa pag umaawit ang kanyang mga lingkod. Kagaya nung naranasan ni David, yung si Saul, pinasukan ng masamang espiritu. Nung may masamang espiritu kay Saul, si David umaawit, nagiginhawahan si Saul eh. Pakinggan nyo sa 16:23 ng unang Samuel. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa harapan ng Diyos ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kaniyang kamay. Gayon nagiginhawahan si Saul at bumubuti at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. Kita nyo mga kapatid, kaya pag nagkakatipon tayo, nag-aawitan pa lang tayo, naglalayasan na yung masamang espiritu eh. Kaya wala namang nakalagay sa Biblia na pag nagkakatipon kagaya ng ginagawa ng mga born again, merong cast out ng cast out. Cast out, cast out. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus! Mga ganun-ganun, mga magic nila. Walang ganun sa pagkakatipon. Wala. Pag nagkakatipon, may awit. Yung awit pa lang na pagpuri sa Diyos, sapat yun para lumayas ang mga demonyo. Napatunayan ko yun mga kapatid eh. Doon sa Magalang, Pampanga, meron dong isang babae, sinasapian ng masamang espiritu. Ipinatawag kami. Ay, talagang napakalakas. 5 lalaki, hindi mapigil eh. Payat lang naman yung matanda eh. Ang nangyari, sabi nung mga kamag-anak, tulungan nyo kami, may masamang espiritu yung si Indang Karning.
Ang mata nangingitim. Tinali nila yung kamay, binapos nila dahil hindi nila maawat eh. Nagwawala. Nung dumating kami, nag-awitan lang kami, saka kami nanalangin na wala yung, tumino yung matanda eh. Bandang huli naanib sa iglesia, ayan no, si kapatid na Karning. Umawit pa lang kami na wala yung, kasi nagsasalita siya parang lalaki ang ano eh. Ang boses, parang lalaki, talagang alam mong merong masamang espiritong nakapasok. Nag-awitan lang kami na wala yung, ganon din sa isang lugar. Umupa kami sa isang lugar para pagtayuan ng lokal, ng iglesia, para pagkatipunan. Eh, kaya pala mura binigay sa amin. Walang gustong umupa dahil may multo raw doon. May multo raw na nagmumultong nagpapakita. Sabi, kukunin ba natin, Brad Eli? Sabi ko, kunin mo. Ba't matatakot ka sa multo? Sabi ko gano'n. Kaya kinuha. O, patapos na kinuha yung ni Lines, ayun, nag-awitan kami ron. Nanalangin, o wala na ang multo. Kasi yung multo, o yung masasamang espiritu, pag naririnig na nagpupuri ka sa Diyos, lumalayas yon. Kaya ang sabi sa awit, iyo ay kang kinulong ako ng awit ng kaligtasan. Sa awit pa lang, nagmamanifest na ang kapangyarihan ng Diyos. Pagka pinupuri mo siya, lumalayas ang masamang espiritu. Kesa uli, umaawit pa lang si David. Eh lalo na kung may salita pa ng Diyos. Kaya nga sa pagkakatipon, mahalaga bahagi kayo ng pag-awit. Baka may baong-baong kang masamang espiritu, lalayas yon kapatid. Huwag kayong magagalit sa akin, no? Mga kapatid na Katoliko, yung mga ngayon lang nakikinig, hindi po ako nang aatake. Pinapakita ko lang sa inyong nasa lahat ng Biblia. Kahit sa Biblia ng pare nandun ito, di lang nila tinuturo eh. Kasi mahabang oras ang gagamitin mo eh. E kagaya nung para maipakita mo na mahalaga pag-awit, papakita mo pati mga anghel umaawit. Pati yung 24 na matatandang nasa langit, yung 4 na nilalang na buhay doon, yung mga kerubin, yung mga serapin, yung mga anghel umaawit sa Diyos. Bakit umaawit? Kasi mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Talaga naman totoo yun eh. Si Frank Sinatra, the singer, nung malapit nang mamatay si Frank Sinatra, nagtipon-tipon sila. Kinantahan naman nila si Frank Sinatra. Kasama sa kumakanta si mga matatandang singer din. Sabi ni Frank Sinatra, maligayang maligaya raw siya. Kasi singer siya, inaawitan siya. Maligaya siya. Totoo yun eh. Yung babaeng hinaharana, maligaya yun eh. Lalo na kung yung naghaharana, gusto niya. Ngayon, kung ayaw niya, siguro hindi. Pero kahit na hindi mo gusto, awitan ka ba naman? Di ba karangalan mo yun, ano? Oh. Dungawin mo hirang ang nananambitan, kahit sulyap mo man lamang iyong idampulay. Sapagkat ikaw lamang ang tanging dalanginan ng puso kong dahil sa'yo'y nabubuhay. Ito nyo? Kaya nga ako, kung meron lang talaga akong kopya nung inawit nung mga anghel nung gawin ng mundo, kakabisaduhin ko yun eh. Kasi nung ginagawa ng Diyos ang mundo, umaawit yung mga anghel. Kaya ako, gusto kong mga awit, yung matatanda ng awit eh. No? Kasi kung matutuklasan ko nga yung inawit ng mga anghel, tutuklasin ko yun eh. Kaya lang, bilyon-bilyon taon na yon. Yung plaka siguro nun, kung may plaka man. Ha? Ako, meron akong kanta, wala sa plaka eh. Hindi pa uso plaka nun eh. Baka hindi kayo maniwala, itong kakantahin ko. Magtiyaga na kayo sa boses ko, mga kapatid. Itong kakantahin ko, ginawa noong 1887. Ito pong awit na ito,
Hindi pa pinapanganak yung nanay ko, tatay ko, no? Bata pa siguro lola ko noon yung lola ko sa tuhod. Ito yung awit na ito Ewan ko, baka matatandaan yung, kung baka alam nyo ngayon. Ito yon. Magdadalawang-daang taon na itong awit na to Oh, promise me that someday you and I will take our love together to some sky where we will be alone and faith renew and find the hollows where those flowers grew. Those first sweet violets of early spring. In whispers thrills us both and sing of love unspeakable that is to be. Oh, promise me, oh, promise me. Ayan, tanya yan, no? Magdadalawang taon na yan. Alam ko yung awit na yan. Meron akong alam na awit, 19.2. Sabi ko, bata pa kasi ko, mahilig ako sa kanta. Wala lang hilig ang kanta sa akin Pangit lang boses ko. Pero marami ako alam na kanta. 19.2 may alam na akong kanta. Di pa pinapanganak si nanay ko. Nanay ko kasi 1913 pinanganak 19.2 meron akong kantang alam. Because you come to me with naught save love, and hold my hands and lift mine eyes above, a wider world and hope, of hope and joy I see, because you come to me. Ayun, meron ganun. Magandang awit yun, kinakanta ni nanay ko yun Pero di pa siya tao nung awit yan. Nagkaroon po ako ng hilig sa kanta, bata pa akong maliit. 3 taon ako, meron na akong mga kabisadong kante. Hindi ko alam, yung palang pag-awit, galing pala sa Diyos yun. Nung mag-aral ako ng Biblia, natuklasan ko, kaya pala mahilig ako sa awit. Galing pala sa Diyos yun. Yung pag-awit ay nag-umpisa bago pa nilikha ang lupa. Umaawit ang Diyos, umaawit ang mga anghel. Ngayon, itinuro yan ngayon sa atin, natutong umawit ang mga tao. Dapat tayong umawit din sa Diyos. Bahagi yan ang pagkakatipon. Kaya pag makikipagkatipon kayo mga kapatid, mag-aral kayo ng awit. Awit ng pagpuri sa Diyos. Doon pa lang, lalayas na yung demonyo Ang pagkakatipon, isang pagkakatipong solemne. Aawit tayo ng mga himno, mga awit na ukol sa Espiritu, mga salmo, magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Yung salita, magsiawit kayo. Sa iglesia ni Manalo, ang kumakanta lang, yung choir. No? Yung choir lang ang kumakanta. Hindi, dapat tayo lahat. Nangunguna yung choir, pero aawit tayo lahat. Kasi utos yun Bawat isa sa inyo, may isang awit. O, ulitin natin. 14:26, mga kapatid. O, basahin natin, Sabayan niyo ako sa pagbasa. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nangagkakatipon, ang bawat isa sa inyo may isang awit, may isang aral. O tanyo, meron tayo dapat awit pagka nagkakatipon. Pagpuri sa Diyos yan, ikinalulugod ng Diyos, isang mabuting bagay yan. Huwag kayong mamihasa mga kapatid na parang sa Katoliko, ang kakanta lang yung choir, sa Iglesia ni Manalo, ang kakanta yung choir.
tayong lahat dapat magpuri tayo sa Diyos. Pagpupuri sa pamamagitan ng awit na ikinalulugod ng Diyos sa atin. Tapos, may isang aral. Kaya ito, napakahalagang bahagi ng pagkakatipon nito eh. Yung aral ng Diyos. Kaya nga si Pablo inabot ng hating gabi eh. Nangaral sa kanila, tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Hindi ko naman kayo papaabutin sa hating gabi, mga kapatid. Maya-maya lang ng konti, tatapusin natin ito. Pero, yung aral ng Diyos, mahalagang bahagi ng pagkakatipon yon. Tapos sabi, may isang pahayag. Yung pagpapahayag ng mga katwiran ng Diyos, pagpapahayag ng mga hiwaga, pagpapahayag ng mga talinghaga sa Biblia. Tapos, may wika. Yung wika, kasi Korinto yan, ang Korinto po ay isang siyudad sa tabi ng dagat. Isang port city. Parang yung Maynila, port city yun eh. Sa Korinto nung araw, napuntahan ko po kasi ang Korinto. Kami ni kapatid na Daniel, dyan, sa Gresya. Isa pong siyudad dyan sa tabi ng dagat, yung Korinto. Ang mga nagkakatipong Kristiyano dyan, may Grego, may Hudyo, mayroong iba-ibang wika. Kaya pag nagkakatipon ng mga taga-Korinto, sabi ni Apostol Pablo, may wika. Pagka mayroong wika, may isang pagpapaliwanag sa wika. Kasi mayroong interpretasyon dun sa wika. Kasi magkakaiba silang lahi na nagkakatipon, dapat i-allow yung wika, yung pagsasalita ng ibang wika. Pakinggan natin ang 14:27. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa, o huwag higit sa tatlo, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia, at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Yun. Pagka nagkakatipon, may magsasalita ng wika, dapat may interpreter, yung sabi sa Tagalog, tagapagpaliwanag. Kaya ngayon, sa iglesia, sa panahong ito, ginagamit po namin yan. Gumagamit kami ng ibang wika. Kasi, pag nagsalita ako rito, hindi naman lahat maintindihan ako eh. May nakikinig na German, may nakikinig na Japanese, may nakikinig na Portuguese, may nakikinig na Kastila. Buti nga, nakakapagsalita na ako kaunti ng Portuguese. Nakakapagsalita na akong Kastila, kaunting Cebuano, kaunting Kapampangan, kaunting Tagalog, kaunting Ilocano, nakakapagsalita ako. Halimbawa, ang wika Panggalatok, naku po. Para rin yung salita ng Aliman, napakahirap naman salita nun. Lalo na yung Chinese. Nag-aral ako ng Chinese, 6 na buwan wala akong natutunan. Ang natutunan ko lang, Suniseng Requaila, Suniseng Requaila, Suniseng Requaila, Suniseng Requaila. Ayun, yun ang natutunan ko. Isang sentence lang. Uulit-ulitin mo lang. Kaya natutunan ko kasi may kanta eh. Suniseng Requaila, Suniseng Requaila, Suniseng Requaila, Suniseng Requaila. Ayun. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Di ba yun yung Happy birthday to me, Happy birthday to you. O di ba? Pagka may birthday, kinakantahan mo yung may birthday. Pag may anibersaryo, kinakantahan mo yung may anibersaryo. Pagka Independence Day, kinakanta mo yung ibon mang may layang lumipad. Pagka ikaw sumasamba sa Diyos, kantahan mo naman ng Diyos, kapatid. Pangit kabosis ko, maganda sa Diyos yun. Kahit ikaw pa ang pinakapangit ang boses, pag siyang kinakantahan mo, marunong siyang umunawa, hindi siya pintasero. No? At tandaan nyo, pag kumakanta pa lang tayo, lumalayas na ang mga demonyo. No? Yung masamang espiritu, lumalayas na yon.
at napupuri natin ang Diyos. Tapos, bahagi ng pagkakatipon, alin pa? Ang pagkakatipon po, ang bahagi niyan ay may isang aral. Tapos, may isang pahayag. Tapos, may wika at may pagpapaliwanag. Kaya ngayon po, mga kapatid, pag nagsasalita ako ng Tagalog, hindi ko ma-translate sa Japanese, meron po tayo nagtatranslate sa Japanese. Utos po yan magsasalita ka. Kung halimbawa, merong hindi nakakaintindi, magsalita ka ng wika. Ibig sabihin, ibang wika. Iba sa wika mong kinagisnan. Kaya sa Pampanga po, nung nangangaral ako ron, talagang Kapampangan, walang Tagalog. Sinasabi ko Kapampangan. Kaya natuto ko ng Kapampangan Nangaral ako rito sa South America, kausap ko mga Espanyol, natuto kong konting Espanyol. Kausap ko mga Portuges, natuto ko ng konting Portuges. Pero meron pong nagtatranslate ng ating sinasabi sa Chinese para sa mga kapatid nating Chinese. May nagtatranslate ngayon sa akin para sa mga Portuges. May nagtatranslate sa akin ngayon para sa mga Japanese. May nagtatranslate para sa mga Spanish. Yan. Kaya sabi ni Pablo, pag ang nagkakatipon, magkakaibang lahi, kagaya sa Korinto, kailangan may wika, may tagapagpaliwanag o interpreter. Sa English nga natin basahin yon, kapatid na. How is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation, let all things be done unto edifying. Yon. Merong pahayag, may wika, may tagapagpaliwanag. I-interpret mo yung wika, tapos may pahayag, may revelation, yung mangangaral, papakita mo sa kapatid yung mga talinghaga, mga misteryo, mga hiwaga sa Biblia, yun ay nagaganap sa pagkakatipon. Yan po ang aral sa iglesia. Kaya tayo nagkakatipon. Kailan po tayo magkakatipon? Ang mga unang Kristiyano, madalas nagkakatipon sila tuwing unang araw ng Sanlinggo, hindi Sabado, kagaya ng Sabadista. Sabi ng mga Sabadista, pagka raw nagkatipon ng linggo, magiging alagad ka raw ng Antikristo. Kasinungalingan yon. Basahin na natin. Alam nyo, hindi pang aatake ito Ito, pagbubunyag sa inyo nung aral ni Kristo. Pinagkukumpara natin yung nasa Biblia at yung itinuturo ng iba't ibang iglesia. Ang sabi ng Sabadista sa kanilang libro, Sis Luz, Ito po ang sabi ng Seventh-day Adventist sa kanilang librong Seventh-day Adventist Believe, page 167. When this issue is clearly brought before the world, those who reject God's memorial of creatorship, the Bible Sabbath, choosing to worship and honor Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship, will receive the mark of the beast. sabi ni Ellen G. White, yung kanilang leader na babae sa Iglesia Adventista del Septimo Dia, pagka ikaw daw po ay sumambas sa araw ng linggo at hindi Sabado, ikaw daw po ay lalagyan ng marka noong beast, mark of the beast, o yung tanda ng Antikristo. No? Kasinungalingan po yung aral na yan ng Sabadista. Bakit? Yung mga unang Kristiyano, sumasamba ng linggo Nagkakatipon ng linggo. Mga unang Kristiyano, ulitin natin kapatid na Daniel, yung 27 ng gawa. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nangagkakapisan, Kita nyo? Nagkakapisan sila first day of the week, hindi Sabado. Kasi, pampitong araw ang Sabado, 7th day, ang first day of the week, linggo. Nagkakatipon sila linggo. At pati nga ang abuluyan nila, linggo rin. Pag nag-aabuluyan sila, kinukolekta yung abuluyan ng mga kapatid para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Linggo rin yon, unang araw din. 16:1 hanggang 2 ng unang Korinto. ngayon, tungkol sa koleksyon sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo,
ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan. Yun. Tuwing unang araw ng Sanlinggo ang koleksyon. Natural naman, nagkakatipon sila ng linggo, doon gagawin ang koleksyon. No? Ang mga Sabadista, ang sabi, Sabado raw. Kung ang Sabado ang pagtitipon, paano mo kokolektahin yung ilang linggo? No? Sabi nila kasi, pagka raw nagkatipon ng linggo, sumamba sa Diyos ng linggo, tatandaan ka ng tanda ng Antikristo. Kasi nungalingan yan. Nung hindi pa ako nakakalabas ng Pilipinas, akala ko naninindigan ang Sabadista sa kanilang aral. Nung mapunta po ako rito sa Brazil, napatunayan ko lalo kasi nungalingan ng mga pastor ng Sabadista. Kaya mga kapatid na Sabadista, niloloko kayo dyan sa Pilipinas. Sabi nila, pagka nagkatipon daw ng linggo, bibigyan ka ng tanda ng Antikristo, yung mark of the beast. Abay, natuklasan ko rito sa Brazil, meron pala silang pagkakatipon ng linggo. O pakita mo yan, kapatid. Ito po ang kapilya nila doon sa Poços de Caldas. Ang nakalagay, Seventh-day Adventist Church. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ayan. Yan ang kapilya nila dito. Sa Poços de Caldas, sa Minas Gerais, Brazil. Tingnan natin yung kanilang araw ng pagkakatipon. Sabi nila, ito, Novo Tempo. Horarios di culto. Mga oras ng pagkakatipon. Sabado, alas 9 ng umaga. Kulto Joven, o pagkakatipon ng kabataan, 17 oras, alas 5 ng hapon yon. Domingo, 19:30 ora. Kita mo? Nagkakatipon din sila ng Domingo rito. Niloloko tayong mga Pilipino dyan na pagkaraw nagkatipon ng linggo, mamarkahan ka ng marka ng Antikristo. Itong mga Sabadistang ito, nakukonsensya nyo, niloloko nyo Pilipino, dito pala naman niloloko nyo rin. Bakit? Kasi sa Pilipinas, bawal sumamba ng linggo. Ba't dito pinapasamba nyo ng linggo? Kabi-kabi lang panluloko yan. Yan ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang nasa Biblia, magkakatipon ng mga Kristiyano nung araw, gaya ni Apostol Pablo, nangaral siya hanggang hating gabi, nagkatipon sila unang araw ng Sanlinggo, Sunday. Yung mga apostol din, pagkapanik sa langit ni Kristo, nagkakatipon din sila Sunday, yung mga apostol Basahin natin ang 20:19 ng Juan. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Yung mga apostol, nagkakatipon ng unang araw ng Sanlinggo, nung hapon ng linggo, dumating si Kristo. Ang sabi sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Peace be with you. Hindi sinabi ni Kristo, hoy, ba't kayo nakakatipon ng linggo? Kayo magiging Antikristo. Walang ganun. Sabi niya nga peace be with you. O sino ngayon ang Sabadista dyan? Hindi tayo magkaaway. Kapatid, naniniwala ka kay Kristo, naniniwala ako. Dapat magkaisa tayo. Naloloko kayo na ang pagsamba ng linggo, mali, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Dito nga, meron silang pagkakatipon ng linggo Kaya yung aral na yan ng Sabadista, Sabado raw, hindi po nagkakatipon ng mga unang Kristiyano linggo. Pwede rin magkatipon kahit anong araw. Hindi naman binabawal ng Diyos na magkatipon ng kahit anong araw 2:46, pakinggan nyo. At araw-araw silang nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw
yaong nangaliligtas. Kita nyo? Yung mga unang Kristiyano, araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Nagkakatipon sila araw-araw. Ano ba ibig sabihin ng araw-araw? Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Puwera, Linggo? Ganun ba yon? Kaya yung sinabi ni Ellen G. White na nagpundar ng Sabadista, nagtayo ng Sabadista, kasinungalingan na pag sumamba ka raw ng araw ng Linggo, tatandaan ka ng tanda ng Antikristo o ng beast, mark of the beast. Maling aral yan. Sinong tututol dyan? Nasa libro nyo yan. O, kaya kapatid na Sabadista, huwag kang papaloko. Naawa lang ako sa mga kapatid natin Pilipinong naloko nitong mga Sabadistang Amerikano na kunyari masamang sumamba ng Linggo, hindi naman pala. Nasa Biblia, araw-araw nga yung mga unang Kristiyano nagkakatipon eh. Pag sinabing araw-araw, lahat ng araw yon kasama. Hindi naman yung ipupwera mo Linggo. At yung mga unang Kristiyano, mga apostol, nagkatipon ng Linggo. Tapos, yung mga apostol at saka yung sila San Pablo at yung mga kapatid sa Jerusalem, nagkatipon ng Linggo. Maraming mga instansya sa Biblia, nagkakatipon sila araw ng Linggo. At maski araw-araw, pag kinakailangan silang magkatipon. Kaya ngayon, sa atin mga kapatid, meron tayong pagkakatipon, regular po ito. Kahit na anumang araw, pwede naman tayo magkatipon eh. Ayon sa Biblia, pwede po kahit anong araw. Kaya lang, conforme sa lugar, kagaya sa Middle East, doon po sa Saudi Arabia. Doon po, ang Linggo, araw ng trabaho. Sabado, araw ng trabaho. Ang walang pong trabaho ron, Biyernes, sa mga Muslim. Kaya yung mga kapatid natin doon, nagkakatipon Biyernes. No? Yung mga kapatid natin sa iba-ibang lugar, nagkakatipon sila sa oras na pupwede at sa araw na pupwede. Pero utos po ay pagkakatipon. Ang pagkakatipon, pwede mong gawin sa umaga, sa hapon. Kagaya nung sinabi ni Juan, yung mga apostol nagkatipon hapon ng Linggo. Yun namang si Pablo naman, nagkatipon sila unang araw sa Linggo, inaabot ng hating gabi. Wala namang masama na magkatipon para mag-aral ng salita ng Diyos, umawit sa Diyos, magpuri sa Diyos, magkita-kita ang magkakapatid. At ang pinakamahalaga na ginagawa natin pag nagkakatipon tayo mga kapatid, ganito. Ito po ang tatandaan nyo, ang pinakamahalaga sa lahat para sa atin, 7:14 ng ikalawang kronika. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ayan, pangako po ito ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Pagka ang bayan ko ika na tinatawag sa aking pangalan, kaya nga iglesia ng Diyos no? Bayan ng Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. Pag magpapakumbaba, dadalangin, hahanapin ang aking mukha, tatalikod sa kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit. Ipapatawad ko ang kanilang kasalanan, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kita nyo mga kapatid, ang benepisyo o ang pakinabang sa pagkakatipon. Sa pagkakatipon, nagpapatawad ang Diyos pag dumadalangin tayo. Nagpapagaling ang Diyos. Sabi ng Diyos, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Halimbawa, meron ka sakahan, meron ka lupang sinasaka, o may negosyo ka, o kung ano man, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kung yung lupain mo, papagalingin, ikaw kaya hindi pagalingin ng Diyos? Kung yung lupain, pagagalingin, ikaw kaya hindi pagalingin? Napakarami ko na pong nakitang pruweba Mga kapatid na masigla sa pagkakatipon, gumagaling sa karamdaman Mga kapatid na masiglang nagkakatipon, umaawit sa Diyos, nakikinig ng aral,
yan po ay bahagi ng ating tungkulin bilang Kristiyano. Na sa panahong yan, magtitinginan tayo. Titingnan natin ang ating mga kapatid, kukumustahin mo. Babatiin mo ang kapatid, kakamustahin mo. Sabi nga sa Biblia, magbatian kayo ng banal na halik. No? Magbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Basahin mo kapatid na Daniel 5:14. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig, kapayapaan nawa ang sumainyong lahat. Magbatian kayo ng halik ng pag-ibig, kapayapaan nawa ang sumainyong lahat. Kaya ang magkakapatid, nagkukumustahan po yan eh. Tinitingnan. Kaya tayo may mga diakono, may mga diakonesa. Halimbawa, naanib kayo sa iglesia, mga kapatid. Maaari hindi namin alam eh kung may problema ka. Kung may problema kayo, meron po tayong mga diakono, mga diakonesa sa lokal. Kausapin niyo po sila. Yung ministro. O kung meron mang dapat na tulungan, magmamasid tayo. Titignan natin ang isa't isa. Magtinginan tayo sa isa't isa. Pag may problema, pag may matutulungan, pag may nangangailangan, sasabihin natin mga kapatid. Para maganap yung aral ng Diyos sa atin, uulitin ko. Kaya nga tayo nagkakatipon eh. Ulitin natin kapatid na Daniel, ang Gis 24:25. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ayan, ang pagkakatipon po utos dahil sa dalawang mahalagang bagay. Magtitinginan tayo, babalitaan mo kapatid, kakumustahin mo, ayun, titingnan mo, tapos mag-aaralan sa isa't isa. Isa po ito sa pinakamahalagang doktrina ni Kristo, yung pagkakatipon, para tayo maudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Kasi the more na nagkikita-kita, the more na nag-iibigan, nagkakaroon ng chance na gumawa ng mabuti. Sana po naunawaan nyo ang aral na ito, mga kapatid. Inaanyayahan ko kayo uli. Ang akin lang pong pakiusap, mga kababayan, sana kumplitohin nyo. Maintindihan nyo po yung aral ni Kristo at huwag kayong magagalit sa akin. Kung ayaw nyo pong tanggapin, okay lang eh. Tanggapin nyo, salamat sa Diyos. Pero, pakinggan nyo lang para huwag kayong madaya. Magkaroon kayo ng ideya. Sapagkat ang sinasabi ko sa inyo, hindi po kasinungalingan. Binabasa ko sa Biblia, at kung meron man akong pinupunang mali, may binabasa akong ebidensya. At marami pa po kayong maririnig tungkol dyan. Pansamantala, tayo po'y nagtatapos. Kapatid na Daniel, Po, at muli po kaming nag-aanyaya para sa atin namang ikasampung araw ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo bukas. Kung loloobin ng Diyos, yan po ay araw ng Biyernes at alas 7 din po ng gabi dito po sa atin sa Pilipinas. Muli po, sana ay samahan po ninyo kami at tayo po ay makapagpatuloy ng pagsusuri ng mga aral at katwiran na nagmumula sa banal na kasulatan. Mamaya naman pong alas 9:30, atin naman pong isasagawa ang ating Global Prayer for Humanity. Inaanyayahan po namin kayo, ano man po ang inyong relihiyon, na makiisa sa atin pong mga pananalangin at paghingi ng awa sa Panginoon sa kasalukuyang hinaharap po natin na suliranin sa buong daigdig. Minsan pa, salamat po sa Diyos at salamat po sa inyo sa inyong pagpapaunlak sa amin na makapakinig ng amin pong sinasampalatayan ng mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, muli po ay sama-sama tayong dumulog sa Diyos sa isang maikling pananalangin. Sama-sama po tayong magpasalamat sa Diyos. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ipinagkaloob mo na makapag-aral kami ng iyong mga salita. Mga katwirang nagbibigay sa amin
ng kapanatagan ng kalooban sa aming pamumuhay sa sanlibutan ito. Sana maibaon ng mariin sa kaibuturan ng puso ng aming mga kapwa-taong nakikinig. Naway dumating ang sandaling magkasama-sama kami sa isang mapayapang paglilingkod po sa iyo. Bahala ka na pong gumabay sa aming mga kapwa-taong nagpapadoktrina. Ingatan mo ang kanilang mga sambahayan. Sana makabalik silang muli sa pakikinig ng iyong mga salita. At sana'y dumating ang sandali, maging magkakasama kami sa pagpurit, pagluwalhati sa iyong marangal na pangalan. Makapiling din namin ang aming mga mahal sa buhay na kung paano nagkasama-sama kami sa buhay na ito. Sana maging magkakasama pa rin kami sa ipinangako mong buhay na walang hanggan. Ama, bahala ka na po sa aming mga suliranin. Meron po kaming mga kanikanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Pakitugon mo bawat ibig ng aming mga puso. Pakisagot ang mga tanong sa kalooban ng aming mga kapwa. Ama, sa inamin, itinatagubilin ang lahat ng aming mga kabalisahan sa buhay. Pakilingap mo kami sa aming mga kaliitan, lalo na ang mga walang anuman, ang mga may karamdaman, ang mga taong nawawala ng pag-asa. Sa iyo namin iniahabilin ang lahat sa aming mga buhay. Laki pang paghingi namin ng tawad sa aming mga kasalanan. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan at sa iyong mayamang awa sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa Diyos amang nadakilaan at sana ay ang karangalan at sa Espiritu Banal, luwalhati kailan pa man. Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Diyos, amang nasa mga langit, ang biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, ang pakikilakip ng Santong Espiritu, ang palagi maghari sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailanman. Amen.